ang lakas ng ulan at saka yung ulan puti. Hindi mo makitang katabi. Hangin, zzz, ganun. Sus, Maria Jose, takot naman ako na wala akong kasama. Mag-isang naninirahan sa bahay ang 74 anyos na si Josefina Valiente. Isa na siyang byuda at lahat ng mga anak niya ay may mga sarili na ring pamilya. Nang makita niya kung gaano kalakas ang bagyong Julian, inihanda na niya ang sarili kung anuman ang pwedeng mangyari sa kanya. Silip ako sa pinto na kung anong klase namin. Wala kang makita sa labas. Tapos pasok ako sa loob. Tingnan ko kung anong mangyari sa bahay ko. Hindi ko makatulog, hindi ko minto. Kung anong mangyari, umiyak ako ng kunti. Paano? Nagdadasal ako, hindi ko na matapos dahil takot ako. Ikaw na, Lord, na bahala sa akin. Sinagot ng Diyos ang dasal ni Nanay Josefina. Nakaligtas siya sa pinsala ng bagyong Julian. Ganon din ang kanyang mga anak at apo. Pero pagtapos ng bagyo, may isang hamon pa siyang kinakaharap gabi-gabi dahil natagalan ang pagbalik ng kuryente sa Batanes at ayon sa Batanelco, baka abutin pa ng ilang linggo ang pag-aayos nila sa mga nasirang poste at kable ng kuryente. Wala akong flashlight. Huwag ka nang lalabas. Baka madapa pa ako anong mangyari sa akin. Dinalaw ng Operation Blessing si Nanay Josefina para ihatid ang isang solar light at binigyan na rin siya ng kumot at banig. Lubos ang pasasalamat ni Nanay sa natanggap na blessing. Thank you, Lord, at sa inyo. Dahil mayroon akong gagamitin. Ay, una, yung pagkaano mo sa pagkain. Yung kumot, para sa mula itong November, December, January, February, yun ang panahon ng lamig dito. Na very good to use. Ipinanalangin din ng Operation Blessing Team si Nanay Josefina at ibinahagi ang magandang balita ng Diyos na nagbigay ng bagong pag-asa. Salamat po, Operation Blessing. Thank you, Lord. Thank you sa inyo.